Mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Kasama niyo na po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video talakayan at video analysis. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng kaagad na reaksyon at pagpapaliwanag at pananaw itong hindi magandang balita, subalit ito ay napakahalagang development. Ito pong natagpuan na katawan ni former Undersecretary Catalina Cabral ng DPWH along sa Buwid River sa may Tuba, Benguet, mga kababayan, along the Cannon Road na highway po ito. At ito po ay nangyari ayon sa kanyang driver na na-interview ng media at ng pulis bandang mga alas 3 ng hapon, December 18, ay nagpaiwan po si former Undersecretary ng DPWH Catalina Cabral along the highway diyan sa may Tuba, Benguet. At mataas po yung highway at ang baba nito ay na malapit sa ilog ng 20 to 25 hanggang 30 meters. Ang lalim po ng taas mula sa baba pataas, no? So, ibig sabihin, malalim na bangin ang kahalimbawa nitong gilid ng highway ng Tuba, Benguet. At ito po ay nangyari na nawala bigla si former Undersecretary Cabral nang iniwan siya ng kanyang driver na pumunta ng gasolinahan. After an hour na binalikan siya, wala siya sa area. At yun nga, nung mga bandang alas 5, nag-report na ang driver dito po sa mga pulis sa area ng Tuba, Benguet. At pinuntahan ang lugar kung saan huli pong nakitang nakaupo along the highway area dito sa Tuba, Benguet si Yusek Catalina Cabral. At yun nga, after mga siguro isang oras na paghahanap, nakita daw siya mga almost 8 o'clock na doon sa area sa baba na nakahandusay, walang malay at unresponsive, no? Nagtumawag ng medical support at yun nga, naideklara siyang dead on the area. Yun. Si Yusek Catalina Cabral po ay controversial figure ito sapagkat isa ito sa mga right hand ng dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na ngayon ay pinatakas na nila Marcos at Romualdez papuntang Amerika in the guise na nagpapagamot ang kanyang asawa. Pero kagaya po ni Saldico, pinatakas din ito at ngayon ay lumalabas na itong si Yusek Cabral ay put under pressure. Kasi tinuro siya ni Yusek Bernardo at nila Engineer Alcantara na siya ang isa sa may hawak ng pinakamaraming ebidensya kung sino-sino pa ang nasasangkot na mga kongresista, senador at politiko at opisyal ng gobyerno na nakakuha ng mga pangungutong at pangungurakot sa mga flood control projects at iba pang mga infra projects. Ngayon ang tanong, at ito din po ang ating headline, nangyayari na po ba ang kinatatakutan ni Ginoong Saldico? Ano po yun? Binanggit ni Saldico na kapag umuwi siya, ipapapatay siya nila Romualdez, nila Marcos. At pinagbantaan siya noong March na meeting nila, nung nandito pa siya sa Pilipinas, nababarilin siya ni Martin Romualdez kapag siya ay nagsalita tungkol sa kanilang sindikato. So, ang tanong ngayon ng mamamayan, dito sa nangyaring kalunos-lunos na nahulog, inihulog, nagpatiwakal o sadyang pinatay. Nagtatanong po ang taong bayan sapagkat mga ebidensya po, mga records, dokumento at mahalaga po ang testimonya ni Undersecretary ng DPWH Catalina Cabral upang mapagtagni-tagni at mapag-ugnay ang mga pangyayari kung paano po dinukot, dinurambong at nakulimbat ng sindikato nila Marcos at Romualdez at iba pang sangkot ang mga infra projects mula 2023, 24, 25. In fact, maagang bahagi pa ng 2022 ay si Yusek Cabral na, ayon kay Yusek Bernardo, ang isa sa itinalaga sa loob ng DPWH kasabwat ni Manny Bunuan para ilarga ang sindikato sa pangungurakot at pandarambong sa mga proyekto.
mga SOP, no, mula sa dating 10 to 15% naging 25% hanggang 30%. Ang pagbebenta ng mga projects, mga pork barrel na pinapalabas lang na insertions o mga nakaparking na pundo. Lahat ng ito kabisado po ni Yusek Catalina Cabral, ayon kay Yusek Bernardo, and even si Engineer Alcantara ay naghahatid ng mga limpak-limpak mali-malitang mga pera sa bahay niya na para ito sa mga matataas na opisyal ng gobyerno ni Marcos at ng iba pang mga kasabwat sa Kongreso at Senado. Yan. So, ang tanong ngayon, nangyayari na ba ang kinatatakutan ni Ginoong Saldico na iniisa-isa at i-assassinate, papatayin o panalabasing nagpakamatay upang mapatahimik o mawala ang mga sangkot at mga key witnesses that can reveal a more damaging and seriously implicating ang mga sangkot na matataas na opisyal ng gobyerno. Yun nga, yung binanggit ni Saldico, hindi po ito mawawalay sa pag-iisip ng mamamayan na si Martin Romualdez, pinagbantaan niya si Saldico na babarilin niya according to direct testimony ni Saldico sa kanyang mga video testimonial revelations, no, na ipinapalabas niya. Na binagbantaan siya ni Romualdez, siguro nagtatalo sila, baka may balak ng kumalas o pumalag si Saldico at hindi na niya ipagpapatuloy ang kanyang papel bilang tirador, bangkero, bodeguero at mga ngatay sa pondo at mga partidahan nila Marcos at Romualdez. Pinagbantaan daw siya ni Speaker noon Martin Romualdez. Napapatayin siya, babarilin siya. At yan din ang kanyang binabanggit na hindi na siya tuluyang bumalik pa sa Pilipinas, bagkus siya ay nagtago na, tumakas na, sapagkat alam na niya ang plano na siya ay ipapapatay. Kapag siya po ay bumalik o nakita siya sa anumang lugar, ay pwede siyang ipatira na, ipatumba. Ang tanong, ano ba ang nangyari kay Undersecretary Cabral? Okay, ang una, very vital po ang testimonial revelation at mga hawak na ebidensya, records at pagkakasangkot ni Yusek Cabral, sapagkat siya ang isa sa mga trusted operators ni Manny Bunuan na naging DPWH Secretary ni Marcos mula 2022 hanggang kalagitnaan ng 2025. So, sangkot talaga si Yusek Cabral sa kung paano isinagawa ang sindikato na operation ng DPWH, kasabwat itong kulukoy na tumakas o pinatakas na si Manny Bunuan. Siya po ang in charge sa planning, management, and records and monitoring ng mga projects na ilalabas, lalo na mga big ticket projects at malalaking mga pinupunduhan na proyekto for the last almost 3 years. So sa kanya dumadaan po ang mga proseso ng dokumento, mga billings, records and plans ng DPWH sa bawat taon po na may pinupundo ang ating gobyerno para sa infrastructure projects. Very vital. Number 2, nagtestify siya sa ICI. Hindi natin alam kung ano po ang kanyang inilahad sapagkat walang transparency at walang public open na pagdidiscuss kung paano ang proseso ng paglalantad at mga pagbubunyag na isinasagawa ng mga ipinapatawag na so-called witnesses or prospects na iniimbestigahan doon sa ICI. Kaya po, hindi kagaya dati sa Senado nang aktibo pa ang Senate Blue Ribbon Committee, nakikita ng mamamayan, nakikita ng buong bansa sa buong mundo kung ano po ang sinasabi at inilalahad ng mga naiimbitahan na resource persons o mga gustong magsiwalat at magtestify. Dito kay Yusek Cabral, katatapos lang yung the other day, bago siya pumunta ng La Union at umakyat yata sila ng Benguet, ay nagbigay siya ng kanyang salaysay o pahayag sa ICI. Kung ano ang nilalaman nito, hindi natin alam. Pero ayon sa mga ulat, marami siyang mga isiniwalat na pwedeng mag-implicate kay Speaker Martin Romualdez. Yan ay nakuha natin na insider information na ipina-forward sa atin na very damning, no, very seriously implicating
ang mga pahayag ni Yusek Cabral, mga kababayan. Okay. Pangalawa, kailangan ng corroborative testimony o pagpapatotoo at pag-uugnay sa pahayag ni Saldico, sa pahayag ni Sergeant Gutesa at naunang salaysay na mag-asawang Diskaya, at pati na po yung isiniwalat ni Yusek Bernardo at ni Engineer Alcantara. Si Yusek Cabral ay nasa posisyon ng otoridad direkta sa pagkakasangkot sa overall operator ni Marcos paano ilarga ang mga proyekto sa DPWH sa kumpas ng kanyang DPWH secretary. At alam niya ang kalakaran kung paano kinakatay ang mga proyekto, SOP, paano binibenta ang mga projects, paano at sino ang nakakatanggap at magkano. May record siya nito. Ang tanong, ito ba ay lahat isiniwalat niya at sinumpaan niya sa isang affidavit o sa salaysay na under oath doon sa ICI o hindi? Hindi natin ito masasagot, no? At sapagkat hindi po nagbibigay ng mga eksaktong pahayag ang ICI, itong committee ni Marcos na ginagawa niyang parang taga-whitewash, no? Taga-hugas at taga-pagbuladas at taga-pagmanipula ng mga investigasyon, no? Kaya mabigat siguro ang impact sa kanyang konsensya o sa kanyang emotional, psychological stress na binibitbit. Kaya nga lumuwas ito. Hindi natin alam, hindi pa kinumpleto ng driver ni Yusek Cabral kung bakit sila napunta sa North Luzon area. May sinasabi na pupunta sila ng La Union, pero bakit nasa Tuba Benguet sila? At doon siya nakita sa may Buid River, doon sa lugar na malalim, may pagkabangin ang bahagi ng highway at hindi pa kompleto. Wala pang autopsy report or post-mortem report ng medico-legal kung may injury ba ito, may tama ba ng baril, nabagok bang ulo o may hard objects na tumama o tumama siya sa hard objects, may contusion. Wala pa po, very sketchy pa. Ilang oras pa lang po, no, mga 10 hours ago pa lang, nangyari po ito ang pagkakaroon ng ulat na kumpirmado ng namatay sa Tuba Benguet sa malapit sa Buid River, itong si Yusek, former Yusek, Undersecretary ng DPWH na controversial din na figure dito sa 1.4 trillion pesos na iskandalo ng pandarambong sa mga flood control projects. Si former Yusek ng DPWH, Catalina Cabral. Okay. Pangatlong punto natin, mga kababayan, bakit natin ito binubuksan sa diskusyon? Tumutugma po ito sa pagkakawala ngayon ni Sergeant Gutesa. Pinatahimik siya at may narinig tayong video, audio ng kanyang asawa at anak. Lalo ng asawa niya na nagsasalaysay na nakakulong o ikinukulong sa isang safe house si Sergeant Gutesa para hindi madugtungan nito nila Senator Marcoleta para magpapatuloy sana ang pag-present sa kanya sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, na hindi na rin pinayagan nila Ping Lacson pa na maglahad ng iba pang salaysay si Sergeant Gutesa. Hindi na siya makita ngayon according sa dating kinontak niya na si former Congressman Mike Defensor. Hindi na makikita ang physical na katawan o pagkatao ni Sergeant Gutesa. So ito ba ay dumudugtong na rin sa pagkakawala ni Gutesa? Itong bigla ang pagkamatay o natagpo ang bangkay at wala ng buhay si Yusek Catalina Cabral sa Tuba Benguet. Ito din po ba ay patotoo na mayroong mabigat na dahilan ang pag-iwas ni Saldico na bumalik sa Pilipinas at magtago sapagkat sinasabi niya na may order na patatahimikin sila. At ang ibig niyang sabihin sa pagpapatahimik ay papatayin sila. Yan. At tinuro nga niya si Martin Romualdez na nagbanta ng buhay niya, nagbanta laban sa buhay niya, nababarilin siya noong March 2025 sa isang pagtitipon nila at kapag nagsalita siya tungkol sa mga nangyayari sa sindikato na operasyon ni Martin Romualdez, ni Marcos, kung saan si Saldico ay considered as an inner sanctum, nasa inner group, inner circle, core ng sindikato. Pagdating po sa pangungulimbat
at pandarambong sa kaban ng bayan gamit po ang mga sinindikato na proyekto sa flood control projects and other infrastructure projects. Pangalawa, ay binabanggit din po ni Saldico na mayroon ng death sentence order ang iba pang mga nagtitistigo o nagsisiwalat. Gusto nang patahimikin ni Marcos at Romualdez sila. Sapagkat ang taktika ngayon ni Marcos, ayon doon sa salaysay ni Saldico, ibunton ang sisi at i-focus ang atensyon sa kanila na mga secondary players o mga operators upang mawala ang dugtong at ang pagsambulat ng katotohanan na ang punong salaring kriminal ay sila Marcos at sila Romualdez. Yun ang binabanggit sa video revelations ni Ginoong Saldico. Kaya po, very suspect, nakakapagduda, bagamat hindi tayo nagko-conclude, ang circumstances sa paligid po ng pagkamatay at biglaang naging bangkay na lang itong si former Undersecretary ng DPWH Catalina Cabral na isa naman sa inner core group ni Bunuan sa DPWH kung ang pagbabatayan ay ang pagbubunyag nila Undersecretary Bernardo at nila Engineer Alcantara, itong si Yusek Catalina Cabral ay very powerful. Direkta po ito kay Bunuan at pati kay Romualdez at sa iba pang matataas na opisyal ng gobyerno na nasa ilalim ng operasyon ng grupo ng sindikato na pinamumunuan ng Marcos Romualdez Syndicate of Corrupt and Plundering Officials. Marami pang kongresista po ang nasasangkot dito na nag-deliver ng pera, nag-ariglo ng proyekto at kumatay ng pondo upang nakawin at durubuhin ng alam ni Yusek Catalina Cabral. Kaya marami po ang nagdududa kung ito ba ay nag-suicide sa pamamagitan ng pagtalon o mayroong nangyari sa kanya. Dalawa na sila ng driver niya ang nakakaalam nito sa pangyayari. Subalit sabi ng driver niya, 1 oras siyang nawala at iniwan niya sa highway ang kanyang boss, no, na si Yusek Catalina Cabral. So magtatanong ka ngayon, bakit umalis ang driver ng almost 1 hour? At bakit inantay niya pa ng mga 2 oras pang lumipas bago magpatulong sa pulis kung saan anong nangyari kay Yusek Cabral, no? So there are loopholes, there are gaps, sapagkat 2 oras mahigit na nawala si Yusek Cabral, wala din ang driver niya. So wala makakapagsabi kung siya ay tumalon, lumundag, nahulog, aksidente o sadyang itinulak, inihulog, sapagkat wala pa pong kompletong police and autopsy report and medical legal report examination sa nangyari kay Yusek Cabral. Puro pa lang ito circumstansya. Pero babalikan ko po ang title ng ating video analysis. Pinapatahimik na isa-isa o nakukonsensya lang ang kanilang mga pangyayari sa mga nasasangkot sa flood control and other issues of corruption sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Yon ang katanungan na hindi kaagad masasagot, pero pwedeng magkaroon ng sapantaha at mga tamang pagdududa at may batayang pagtingin ang mamamayan na ito ay isang malawak na operasyon na ibabaon, itatago, at iwawala at puputulin ang mga ebidensya, testimonya, dokumentaryo, at iba pang material evidence na hawak ng mga testigo at mga susing usapin na nasa poder ng mga personalidad na kagaya po kay Yusek Catalina Cabral, kina DPWH Secretary Bunuan na pinatakas na rin, kay Ginoong Saldico, kay Sergeant Gutesa, at sa mag-asawang Diskaya na ngayon po ay pinapatahimik na sa pamamagitan po ng pagkakakulong. At pwede silang ay mayari o bigla na lang matagpuan din na nawala ng buhay sa loob ng kulungan para tapos na ang kwentong ito. Those are plausible theory. Kapani-paniwala, plausible theory po ito ng isang grand scheme of cover-up na nauna nang sinasabi
ni Ginoong Saldico na doon patungo ang diskarte nila Marcos at Romualdez. Hindi tayo nag-aakusa, nagtatanong tayo kung nangyayari na ba itong mga pagpapatahimik at isa-isa na bang inaabot ng kanilang konsensya ang mga sangkot sa malalim at malaganap na organisadong sindikato ng pandarambong sa Kaban ng Bayan gamit ang DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno, kung saan ang itinuturong nag-mastermind dito ng malawakang korupsyon at big-time plunder o pandarambong ay walang iba kundi si Marcos at sila Romualdez. Ito ay kaabang-abang na mga balita. We need to wait for the investigation and official report, but people will not simply accept na ganun lang kadali na nawala ang isang testigo na very vital para pagdugtungin at pag-ugnayin ang criminal trails at ang pag-uugnay sa kaganapan kung paano nangyari ang malaganap na pandarambong at pangungurakot sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. At yan nga po ang nangyari kay Undersecretary Catalina Cabral. At yan na po ang naunang pahayag ni Saldico na isa-isa silang patatahimikin sa pamamagitan ng physical assassination, elimination o ano pa mang pamamaraan. Kagaya ng pagpapakulong na ngayon sa mga diskaya na mag-asawa at iba pang mga itinuturong operators and players sa flood control and other infrastructure projects na ginawang sindikato nila Marcos at Romualdez, samantalang ang iba pinapatakas o pilit na pinapatakas kagaya ni Manny Bunuan at pilit silang tinatanggal upang manahimik at mag-sidestep na kagaya ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nila Budget Secretary Pangandaman, nila Jojo Olaybar o nila Jojo Cades, nila Trigib Olaybar, yun, at nila Adrian Bersamin. Ano ba ang misteryo sa likod nito? Isiwalat nyo na at sabihin ang katotohanan before it's too late for you. Kagaya po ng sinapit ngayon ng kalagayan at hindi kanais-nais na pangyayari na naganap kay Yusek Catalina Cabral ng DPWH. Before kayo itulak ng kamatayan o itulak sa kamatayan, magsiwalat na kayo at tumindig at kumampi sa hanay ng mamamayan. Because truth shall set you free. Ano man ang kanilang gawin nitong mga demonyong nasa poder at kapangyarihan na gustong patahimikin ang mga nagsisiwalat at gustong magtestigo na sa karumaldumal na krimen ng pandarambong at pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Bantayan po natin ito at babalikan natin sa pamamagitan ng panibago at karagdagang video analysis ni Ka Eric. Maraming salamat, mabuhay po kayo, at sa gustong tumulong sa advocacy and programs na isinusulong ni Ka Eric for good governance and advocacy para sa pagtindig ng mamamayan sa tama at katarungan sa pamamagitan ng Bangon Sambayanan People's Movement, pwede po kayong tumulong sa ating GCash line and line of support coordination. Ang numero po ay 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Diyan na rin kayo makapagpadala ng GCash. Diyan na rin po ang inyong coordination of support through kay Rohilda Celis, kay Langging. Salamat sa nagpadala, kay Lani, at sa iba pang sumusuporta. Deeply appreciated. Sana po ay maging maligaya pa rin ang Pasko natin kahit maraming problemang kinakaharap ang ating bayan at ang ating mamamayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Ito po si Ka Eric.